Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount of 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisingit mo. Grabe naman yun. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. And the ay, ito na pala si Speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy itong budget na ito. Well, pakikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isingit, hindi lamang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may isang choice. Alam niya, well, then he has to answer for that. Anong tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Okay. Thank you. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po ninyo, reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. O, ano naman ngayon? Bilang Yan ang sagot. Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porke may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman ay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the Quezon State. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano ang magiging itsura ito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit, palagay ko hindi natin makalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 million. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito matatawag natin karumal-dumal talaga. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiyak na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong napabor po ba sa inyo? Pwede pa Well, yuman. sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. Yung mga gobyerno na merong jurisdiction. Decision on the merits lang, okay tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong dining kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippines. Naniniwala po kami sa ombudsman.